Ito yung isa sa susunod natin na pag-uusapan. Yung disinformation. Ano ho ang magagawa ng mga Pilipino, mga kababayan natin, mga DDS, kahit yung hindi ho sang-ayon sa gusto natin. Pero Pilipino ho tayo. Gusto ho natin yung pagbabago mangyayari, hindi lang para sa atin ngayon, kung hindi sa mga darating na mga taon, para sa mga bagong henerasyon. So, bigyan niyo ho kami ng perspective ninyo kung how we can help, how we can participate, how we can engage ho, para maprotektahan itong katotohanan at mapigilan natin itong disinformation campaign. Ayun, tama yan, Joel, no? Hindi naman po lingid sa atin ngayon na talagang ang mga news na naririnig natin mostly ay negative. Okay lang sana kung negative pero totoo. Ang masaklap, negative na nga, mali-mali pa, kasinungalingan ka. Diba? So, it's unfortunate na ganun yung sitwasyon natin, and we're hoping na yung mga kapatid natin sa mainstream media dyan na nakikinig ngayon, tubuan naman po kayo ng konsensya bilang isang Pilipino na dapat nagmamalasakit sa bayan at sa kapwa nyo. Sana po nakikinig kayo at sana po makipagtulungan kayo sa gobyerno para maihatid ang tamang impormasyon, hindi lang sa mga kababayan natin, kundi sa international community. Huwag na po kayong maging instrumento ng kasiraan ng bayan natin, no? Huwag po tayong mag-report ng mga maling impormasyon na hindi lang po ang Pangulo ang nasisira, kundi ang buong bayan natin. No? Yung mga sinasabi natin ngayon na 9,000 na nga raw, 9,000 na raw na EJK or 9,000 death na drug-related. Alam naman po ninyong hindi totoo yan. Dahil kung totoo yan, di sana naglabas na po kayo ng listahan ng mga 9,000 na namatay na yan. Pero wala po kayong mailabas. Wala silang mailabas, Joel, kasi wala naman po kasi talagang ganyan na pangyayari. No? So, nananawagan ako sa mga kapatid natin sa mainstream media, iwasan na po natin ang pagbibigay ng maling impormasyon. Ganun din sa mga politiko natin from the losing party at sa mga iba pang organisasyon, mga hyper-human rights dyan na okay naman kung makapag-report. Tigilan na po at hindi po ang Pangulo ang sinisira ninyo. Buong bayan natin. Buong bayan. Kaya po galit na galit ang mga tao noong lumabas yung video ni Mrs. Robredo. Kasi po hindi lang naman ang Pangulo ang sinira dun kundi tayo mismo, mga Pilipino. Totoo. At apektado tayong lahat sa negatibong consequence nung kanyang mga ginawa. So, yung mga ganon na bagay, yung mga ill-informed na opinion na inilabas niya or mga maling, hindi lang nga opinion kundi mga maling impormasyon na sinabi niya sa international community na ang pinanggalingan nga raw ay sa media rin, di ba? Itigil na po natin yon. Ngayon, dun sa tanong mo, Joel, kung ano ba ang magagawa naman natin bilang ordinaryong mamamayan, ano bang pwede kong gawin para makatulong dito sa pagtugpo o paglaban ng black propaganda na nangyayari ngayon? Unang-una na lang po, no? Please, wag nyo na lang pong i-share, wag po kayong mag-engage dun sa mga news agencies na nagpapakalat ng maling impormasyon. Kasi pag kiniklik nyo po yun, i-share ninyo sa social media at minura nyo sila, ang inang to, mali itong sinabi, pero i-share nyo directly yung link. At pag nabasa to ng mga kaibigan nyo rin sa social media, i-share din nila. Pero by the time na sinishare nila yon, nawawala po yung message nyo sa taas. Sinishare lang po nila yung link. So nagiging instrumento po kayo ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Although you have the best intention, which is to correct supposedly yung mga maling impormasyon, but because sinare nyo directly, ay lalo lang sumisikat itong news agencies na nagpapakalat ng maling impormasyon. So iwasan po ninyo ang pag-click o ang pag-share ng link. Kung gusto niyo pong i-rebut yung mga arguments doon sa mga maling article na nababasa nyo, i-screenshot nyo na lang po and then write doon sa taas nung inyong mga account para pag-share ito ng mga kaibigan nyo sa social media, ang nasi-share
yung sinabi ninyo, hindi yung sinabi or hindi yung mga maling impormasyon na ipinapakala ng ilang news agencies. So that one, maliwanag naman po siguro yan. Ano? Joel, okay naman na, Oh, yeah. naman siguro bayan natin yan. Yeah, thank Iwasan you. natin, huwag tayong patola, kumbaga, huwag yung konting mabasa lang natin against the president, sige, share agad, Yeah. sabay mura, di ba? Gamitan natin ng utak, kumbaga, maging mas matalino tayo kesa sa mga mapanirang news agencies dyan. And we do that by avoiding yung pag-share ng direct links nila. Wag na rin po kayong mag-react nung like or hate o yung mga angry emoticons kasi any engagement doon sa mga online news agencies na yan, nakakatulong yun sa kanila, pinapayaman nyo sila. So please avoid following them, avoid liking them, avoid sharing yung mga links. Wag natin silang palakasin, wag natin silang payamanin, wag natin pungan sa pag-spread ng maling information. I-cut nyo na lang po, i-cut. If you want, you can screenshot and you can rebut, but do not share the link directly. And then another thing that you can do is to write letters by email or yung snail mail sa mga news agencies na to and provide them with the right information. We combat itong mga black propaganda na to. We combat false narratives by providing facts and statistics. No? Wag lang tayong maging opinionated. Kailangan informed din tayo. No? We do our own research, or if you follow other writers or bloggers na alam ninyong totoo ang sinasabi at hindi lang nag-manufacture ng data, basahin niyo po at i-share niyo po ang kanilang mga post para matulungan ding ma-inform ang ating ibang kababayan na posibleng hindi pa nila alam ang totoong nangyayari. No? Because hindi naman po lahat ay active sa social media. And it's unfortunate na itong mga news agencies na, lalo na sa yung mga foreign news agencies nga natin, they rely on the information that na pinifeed sa kanila ng counterpart or ng local media natin, which again unfortunately yung mga local media rin kasi natin minsan mali yung pinifeed nilang information, kaya mali rin ang kinukuha o tinatanggap ng mga news outlet sa ibang bansa. At bilang Pilipino, lalo na ang mga OFW natin dyan o yung mga migrants natin sa ibang bansa, kung maaari po, padalhan niyo po ang mga news agencies dyan sa bansang kinaroroonan ninyo ng mga statistics at facts ng totoong pangyayari dito sa bansa natin. Napakarami po nun, no? The best way to combat false narratives is through facts and statistics. Na wag na po natin silang pagmumurahin kasi wala namang masyadong epekto yun sa kanila. Reverse psychology na lang, no? Reverse psychology, and provide them with the facts and statistics na posibleng makatulong sa kanila para i-report naman yung tamang numero. And provide them also with good news. Ano ba ang nangyayari sa Pilipinas? Ano ba ang nararamdaman ng mga Pilipino? Ano ba ang mga resulta ng recent surveys, di ba? Ipamukha naman po natin sa kanila na 91% sa ating mga kababayan ngayon ay masaya sa buhay nila, no? Masaya. That means 9 out of 10 Filipinos ay happy. Alam na natin kung sino yung 1 out of 10. alam na natin kung sino yan. No? And that 82% naman ng ating mga kababayan feel safer. That is according to Pulse Asia. Ito yung mga recent surveys natin. Na 82% they feel safer, 91% they feel happy. So these things, ewan ko kung nakakarating ba ito sa ating mga foreign media, no? So parating po natin to. Parating din po natin sa foreign media na there are 1.2 surrenderies. Ganun karami, 1.2 million surrenderies. Kasi ang parati na lang hina-highlight yung mga namatay. When in fact, we have 1.2 million na hindi naman namatay na they surrendered
diba, unharmed Mhm. and very much alive. And napakalaking numero nito, 1.2 million. Bakit hindi nila ito hina-highlight? Right. Apart from that, no? Apart from the 1.2 million, I recall there are 52,000 no, 52,400 naman na naaresto. Mhm. So, ganun karami rin yung mga naaresto rin na mga drug personalities, ito yung mga drug pushers, drug lords, na nasa kulungan ngayon, na ito yung mga pinoprosecute natin. Hindi rin naman po ito namatay, diba? Yeah. So sana mai-highlight to ng ating local media at ganun din sa foreign media. Siguro mahalagang simulan dito ng ating mga local mainstream media kasi pinipick up yan Yeah. ng foreign kung ano yung nilalabas nila dito, yun din yung pinipick up sa labas sa ibang bansa. Kaya nakikiusap po kami sa mga local mainstream media natin. Parang awa nyo naman po, mag-report naman po kayo ng patas, ng tama, ipakita nyo rin naman po yung mga ibang site. At saka pigilan nyo na po yung mga 9,000 deaths dahil hindi naman po yan totoo. Yeah. Wala naman po may ipakitang listahan dyan. Yeah. That's true. Kaya nga kanina lang bago ko pumasok na pag-usapan nakausap natin yung isang governor sa Compostela Valley. This is part region sa Mindanao na meron silang programa for rehabilitation. Hindi nga niya nabanggit kung meron mga patayan nangyari doon. Ang nabanggit niya lang na ito yung success rate nila is actually 95%. So yung mga rehabilitation na programs na nangyayari ngayon all throughout the countries, hindi na pag-uusapan sa mainstream media. Kaya ito tayo ngayon, tayo ang nagpupursigi na ilabas ito. Kaya yung panawagan ninyo na yung mga mainstream media, magkaka-level lang ho naman tayo . Huwag ho kayong padadala doon sa mga mayayaman na boss ninyo na nag-uutos sa inyong gawin ang mga ginagawa ninyo dahil ang nakakasira ho, yung ginagawa ninyo makakasira sa bansa. Yun lang naman ang panawagan natin. Correct. Tapos yung binanggit nyo, very very good point ho yun, na pag nag-share ho tayo, pag nag-like ho tayo, mag-ingat ho tayo dahil wag ho natin bigyan sila ng score dahil binibigyan lang ho natin sila ng dagdag na bala para barilin ulit tayo. So yun ho yung point. At saka another point ho, katulad ni Miss MJ at saka ibang social media, nagsusulat ho sila, nagre-research ho sila, nagpo-post ho sila ng mga impormasyon na kailangan ho nating basahin at intindihin at wag lang ho yung title ang basahin natin at i-share. Intindihin ho natin para alam natin depensahan yung katotohanan. At pangalawa, kailangan ho, kahit English ho, kailangan ho nating dahil ang purpose ho nung iba, gumagawa ho sila ng sulat ng English para maipaabot sa international community. Dahil kung tayo lang mag-uusap-usap ho, tinitira na ho yung Pangulo natin ng bansa sa international community, kailangan ipaalam rin natin sa kanila nandun ho yung labanan. So dinagdag ko lang ho yun sa points ninyo. And really, it's a very good point. Maraming salamat to at binigyan nyo kami ng idea ko anong dapat namin gawin, paano kami ang labanan para sa misinformation.